Magandang gabi ulit sa inyo mga kapwa ko Katoliko. Ito muli ang inyong kapatid si Brother Hamskiri upang magbigay ngayong gabi ng isang makabuluhan at simpleng apologetics para sagutin yung mga let's say paratang at saka yung mga pag-aalinlangan na ibinabato sa atin ng mga kapatid nating hindi naniniwala sa mga itinuturo ng ating inang simbahan maging ng katotohanan na ating matatagpuan sa banal na kasulatan. So, ngayong gabi, maganda po itong pag-uusapan natin. Masarap. Masarap kasi ito yung pinakapaboritong pagkain ng mga Pilipino. Isa sa pinakapaborito nating gusto sa mga karamihan sa mga Pilipino, lalo na yung mga kaibigan natin sa iglesia ni Ginoong Soriano at Ginoong Manalo, no? Walang iba kundi ang dinuguan. Ayan, at saka yung mga putahing may dugo. Pag-uusapan natin ngayon kung yung dinuguan ba, ayan, ay pwedeng kainin or hindi pwedeng kainin ayon sa aral at konteksto ng Biblia. Ayan, para magkaalaman, no? Although matagal naman nang na-prove natin, no, ng mga apologists natin na sobrang magagaling na yung dinuguan allowed naman ng kainin sa Biblia. Pero paulit-ulit kasing ibinabato ng mga kaibigan natin. Kaya magbibigay tayo ng kaunting kasagutan, lalo na dun sa mga Katoliko na hindi masyadong pamilyar kung paano nga ba ipagtanggol yung patungkol sa dinuguan o mga pagkaing may dugo. Ayon sa mga kapatid nating Iglesia ni Cristo at mga MCGI at iba pang mga sekta, hindi daw pwedeng kainin ang dugo kasi ipinagbawal na itong kainin ng Diyos mula pa noong lumang tipan. Ayan, panahon pa daw ni Noah. Ayan, binawal na. Ito yung binabasa nila. Dito sa Genesis chapter 9 verse 4, ganito yung ating mababasa. Huwag lamang ninyong kakainin ang karneng hindi inalisan ng dugo, sapagkat nasa dugo ang buhay. Nasa dugo daw po kasi ang buhay, kaya hindi pwedeng kumain ng dugo. Pero dun sa talatang binasa natin, agad-agad na nating sasagutin ito. Ang sabi doon ganito, huwag lamang ninyong kakainin ang karneng hindi inalisan ng dugo. Kasama pala yung karne, hindi lang pala dugo. Marami tayong mga nakikitang kaibigan natin dyan, ayaw nila sa dugo, pero personally, sa akin, nakikita ko ng member ng sekta nila, kumain naman ng dinuguan, sarap naman. Paborito naman nila ang pagkain ng balot. Yung balot may dugo, ang rason nila, hindi daw kasi nabububo or nabubuhos yung dugo. O, di ba? Paborito nilang kumain ng mga, let's say, atay, ng mga ganyan. Syempre, dun sa mga kapilyaris, may mga dugo dyan, hindi matatanggal talaga ang dugo actually. Hindi naman sila kumakain ng kosher food, no? Gaya ng mga Hudyo para sana mas maganda ang pagkalinis. Dagdag natin dyan mga kaibigan, no? Dito sa Leviticus chapter 6 verse 30 ay sinasabi kasi sa atin kung para saan ang dugo. Sabi dito, ngunit hindi maaaring kainin ang handog para sa kasalanan, kung ang dugo nito ay dinala sa toldang tipanan upang dooy gawing pantubos ng kasalanan. Ito ay dapat sunugin lamang. Ang dugo pala sa Biblia, lalo na sa lumang tipan, no? Doon sa Levitical, doon sa mga laws, iyon pala ay pangtubos ng kasalanan. Ayan, pangtubos ng kasalanan para sa pag-aalay. Dagdagan pa po natin dito po sa Leviticus 7, no? Chapter 7 verse 1, ang sabi ganito, ito naman ang tuntunin tungkol sa handog na pambayad ng kasalanan. Ito'y ganap na sagrado. Ang handog na pambayad sa kasalanan ay papatayin sa lugar na pinagpapatayan ng mga handog na susunugin. Ang dugo nito'y ibubuhos sa paligid ng altar. Ang lahat ng taba nito ay ibubukod at ihahandog. Taba ng buntot, tabang bumabalot sa lamang loob. Hindi lang pala dugo yung kailangang ialay para sa paghahandog ng kasalanan, kundi pati taba.
Eh bakit itong mga kaibigan natin, ayaw nila sa dugo? Kasi bawal daw. Bawal din naman ang taba. Pero ang sisiba nilang kumain ng taba. O, chicharon. O, di ba? Na sa taba, ginawa yung iba. Okay, dagdagan pa po natin, no? Dito sa Deuteronomy, chapter 12, verse 16, ay ganito po ang ating mababasa. Ngunit huwag ninyong kakainin ang dugo, kailangang patuluin ito sa lupa. Ayan, kailangan daw patuluin sa lupa yung dugo, kaya huwag kakainin. Ang tanong, pinapatulo ba nila sa lupa yung dugo? Ayan, yan ang tanong. Di ba? Hindi. Then, sabi din sa Hebrews chapter 9, verse 22, ang dugo ay kailangang ibuhos sa altar. Ganon din naman sa Leviticus chapter 5 verse 9. Basahin natin sa Leviticus chapter 5 verse 9 kung ano yung sinasabi. Baka sabihin nila nag-iimbento tayo. Ang dugo ay iwiwisik niya sa tabi ng altar at ang natiray patutuluin sa paanan nito. Iyan ang handog pangkasalanan. Yung dugo bilang panghandog kasalanan, kailangang ibuhos sa altar. Ayan. So, ganun din ang sabi sa Deuteronomy chapter 12 verse 27, ibubuhos sa altar, no? Ibig sabihin mga kapatid, yung dugo, no, isa-summarize natin, yung dugo sagrado, nandoon ang buhay, ito ay pantubos ng kasalanan sa lumang tipan at dapat itong ibuhos sa altar. Ang tanong ganito, yung mga kapatid ba nating ayaw sa dugo, meron ba silang altar? Wala. Altar pa lang wala na. Ang INC walang altar. Ang Iglesia ni Soriano walang altar. No? Ibubuhos pa kaya sa altar? Wala. Wala din. Imposible. Wala din silang ibubuhos sa altar kasi wala silang altar. Eh kung nagkataon na ibuhos nila sa altar, eh baka babaho sa loob ng kapilya nila or ng coordinating centers nila, di po ba? So ibig sabihin, dito pa lang sa bagong tipan, no? Dito pa lang sa bagong tipan, yung batayan nila, eh hindi na mawari, no? Hindi na ganap yung kanilang sinasabi kasi wala nga silang altar. Dalawa ang utos doon, ibuhos sa altar at saka pang-alay ng kasalanan, huwag kakainin. Okay? So, ang rason naman nila ngayon, ganito. Since doon sa lumang tipan, mga Israelita po kasi yung binawalan. Hindi naman Kristiyano, mga Israelita. Eh, ang tanong, Israelita ba sila? Hudyo ba sila? Hindi. Ayan. Wala silang, Jewish dietary laws, no, na sinusunod. Wala na yon. Eh, gagamitin nila ngayon yung nandito sa lumang tipan, ay bagong tipan. Siyempre sa bagong tipan meron din, no? Dito sa Acts chapter 15 verse 19, no? To 20. Ganito yung mababasa natin. Okay. Babasahin ko. Kaya't ang pasyakoy, no? Huwag nating gawing mahirap para sa mga hentil ang paglapit sa Diyos. Ayan. Sa halip, sulatan natin sila at sabihan, huwag kumain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan, huwag makikiapid, huwag kakain ng hayop na binigti, at huwag kakain ng dugo. Ayan, huwag daw kakain ng dugo. Ang pasya, sabi ng apostol, ang pasya ko, sabi ng apostol Pablo, payuhan natin sila to abstain from eating meats, including foods offered to idols and those animals strangled, no? Strangled animals. Yung kambing, minsan, kapag pinapatay yung kambing, sinasakal hanggang mamatay, binibigti. Etong mga kaibigan natin, mahilig din naman kumain ng kambing. O, di po ba? Ayan. Ayaw nila daw sa, ayan, dugo. Yun daw yung rason nila. Tikita ninyo, sabi nila. Sa bagong tipan pa lang, ay bawal din ang pagkain ng dugo. Ayan. Pero mga kaibigan, napakahalaga kasi na hindi lang dapat tayo magbasa ng Biblia. Kailangan din nating unawain ayon sa konteksto
para hindi tayo maligaw, gaya nila. Ayan. So, kung babasahin po natin yung konteksto doon sa sinasabi ni Apostol Pablo, no? At kung babasahin lamang doon sa mga previous na mga talata, mababasa doon na mayroong dalawang uri ng mga mananampalataya. Ano? No? Ito yung dalawang uri ng convert sa relihiyong Kristiyano. Una, mga hentil na naging Kristiyano, no? Gentiles converted to Christianity, and mga Hudyo or Jews converted to Christianity. Okay? So, bale, mga kaibigan, ang inuutos doon ni ng mga apostol, no? Ang pasya ng mga apostol, yung mga hentil, no, na naging Kristiyano ay huwag kumain ng dugo. Bakit? Kasi nandoon din yung mga Hudyo na naging Kristiyano. Ang magiging kaganapan doon ay may mga kapatid na mahina ang pananampalataya. May mga weak in faith kasi. At kapag kumain yung mga hentil ng dugo na kasama yung mga Hudyo, syempre makukulture shock yung mga Hudyo, magkakaroon ngayon ng pagkakabahabahagi kasi masasaktan yung mga Hudyo. Ayan. Ang example nito mga kapatid, ikaw, kung mag-i-invite ka ng mga Muslim, mas mabuting iwasan mong maghanda ng baboy. Kasi nakakabastos para sa mga Muslim na kumain ka ng baboy na bawal sa kanila sa mismong harap-harapan nila. Do you get the point? Ganun po yung point natin. Pangalawa, sa bahay nyo, kunwari, may na-diagnose ng diabetes. Bawal siyang kumain ng mga karne, mga masasarap, lechon, ganun. Kakain ba kayo ng lechon sa harapan niya? Hindi. No? So, doon po, ginamit yung salitang Greek, no? Ang ginamit na salitang Greek doon ay apekomai. Ang ibig sabihin, to abstain. Not totally, don't eat the food, no? Hindi pinagbawal totally. To abstain lamang, umiwas lamang, pinapaiwas lamang. Oh, kasi ganito ang sinabi ni San Pablo. May sinabi kasi si San Pablo sa sulat niya sa mga taga-Roma. Basahin natin para magets natin yung punto, no? Dito sa Romans chapter 14 verse 21. Ganito ang sabi ni Pablo. Mabuti ang huwag nang kumain ng karne. Mabuti ang huwag nang kumain ng karne o uminom ng alak o gumawa ng anumang magiging sanhi ng pagkakasala ng inyong mga kapatid. Hindi lang pala dugo, dapat karne. No? Sabi ni Apostol Pablo, mabuti nang huwag kumain ng ganitong pagkain para hindi maging sanhi ng pagkakasala ng inyong mga kapatid. Ang ibig sabihin, may mga kapatid tayo na weak in faith. Ayan, weak in faith. Ayan. So yung mga nagko-comment dito ngayon, makinig kayong mabuti, no? Makinig kayo, tuturuan ko kayo kung paano unawain ang Biblia na hindi itinuro sa inyo ng mga pastor at mga ministro ninyo. Ayan, makinig kayong mabuti yung mga nagko-comment at nang babash sa akin dyan. Okay, matututo kayo. Ito yung tinuro sa amin ng mga pari namin na nag-aral ng theology. Okay? So, dito po pa rin sa Bagong Tipan, mismong ang Panginoong Hesukristo ang tanungin natin. Lord Jesus Christ, ano po ang masasabi mo patungkol sa mga pagkain? So, dito po sa Mateo 15, no? Ang talata ay 11, ay ganito po ang ating mababasa. Ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok ang siyang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Hindi yung kinakain natin ang nakakapagparumi sa atin. O yung mga nagko-comment ng bastos dyan, makinig kayo.
Hindi ang pagkain gaya ng dinuguan ang nakakapagparumi, kundi yung lumalabas sa bibig natin. Ayan. Kasi yung kinakain natin, dinudumi natin, inilalabas ng katawan natin. Pero yung sinasambit natin sa bawat salita natin na kabastusan, paninira sa kapwa-tao, iyon ang nakakapagparumi sa atin, hindi yung kinakain natin. Oh, ayan. Ito pa. Babasa tayo ha. Babasa pa tayo dito sa Lucas. May sinasabi din dito sa Lucas. Oh, Lucas 10 at ang talata ay 8. Basahin ko, ganitong sabi. Kapag tinanggap kayo ng alinmang bayan, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Oh, sinusunod nyo to. Kung tinanggap kayo ng bawat bayan, naghanda ng dinuguan, kainin ninyo yung dinuguan, Betamax. Kasi sabi dito sa Ebanghelyo, kung ano yung inihain sa inyo, no, kainin ninyo. Ayan, ginagawa nyo ba yan? Yan, sa mga nagko-comment dyan ha, sagutin nyo, i-comment ninyo. Oh, yan ang hamon. Okay, then may babasahin din ako. Ganito ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas. O, makinig kayo, maganda to. Kolosas, ang kabanata ay 2, ang talata ay 15 hanggang 16. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanglibutan. Ang mga ito'y pawang mga bihag na kayang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Kaya't huwag na kayong magpasakop. Ano? Saan tayo hindi magpapasakop? Huwag na kayong magpasakop pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Huwag na daw magpasakop sa mga pagkain o inumin sa mga alituntunin. You see? Sa kayong mga nagsasabing hindi kinakain ang dugo, kayo na ang kumain ng dugo. Bakit mo ba kasi kakainin ang dugo? Lutuin mo muna. Magkaiba ang dugo at dinuguan. Oh? Technically, pareho silang dugo or may dugo. Pero biblically speaking, no? Logically speaking, sa Greek, ang dugo, haima. At sa Greek, ang pagkain, bromaton or broma. O, di ba? Pareho ba ang bromaton at sa kahaima? Ang layo! Napakalayo mga kaibigan. Ang pagkain, kinakain, no? Ang dinuguan, pagkain yan. So, dapat kainin, no? Saan sa Biblia mababasa na bawal kumain ng dinuguan? Sige nga, ilatag nyo nga kung may mailalatag kayo. Dinuguan ha, hindi dugo. Kasi hindi naman talaga kakainin yung dugo Kasi hindi pa luto Sige, ilatag ninyo. Okay. Magpatuloy po tayo dito ulit sa Romans, no? Balik tayo sa Romans chapter 14, no? May sinasabi si Apostol Pablo, Romans chapter 14 verse 3. Ganito ang sabi niya. Huwag hamakin ang taong kumakain ng anuman. Or sa ibang salin, ang sabi, huwag husgaan ang taong kumakain ng anuman, ang taong kumakain ng gulay lamang. At huwag namang hatulan ang kumakain ng gulay lamang, ang taong kumakain ng anuman sapagkat siya'y tinatanggap din ng Diyos. Hindi tayo dinidivide ng Diyos sa pamamagitan ng pagkain. Hindi tayo hinuhusgaan ng Diyos, no? Wala yan sa Biblia na hindi ka maliligtas dahil sa pagkain mo ng dinuguan. Wala yan sa Biblia. Pantay-pantay tayo sa paningin ng Diyos. Kahit ako, vegetarian, kahit ako kumakain ng dinuguan, kahit mahilig ako sa kilawin o kaya sa adobo or kung ano-ano, pantay-pantay tayo sa paningin ng Diyos. Kaya wala kayong karapatang humatol sa mga kumakain ng dinuguan. Ayon sa Biblia, hindi ko sinabi. Ayon sa Biblia. Ayan. Okay.
May maganda ulit na sinabi si Apostol Pablo. Dito ulit sa Romans, no? Romans chapter 14 verse 17. Pakinggan ninyong mabuti. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Ito ay tungkol sa katwiran, kapayapaan at kagalakan ng kaloob ng Espiritu Santo. The kingdom of God is not all about food. No, kung sumasampalataya ka talaga, no, hindi ka nagbabatay sa mga pagkain, kundi sa mabuting gawa, sa pananampalataya, sa mabuting kalooban, na kaloob ng Espiritu. Ayan. Hindi sa pagkain. My goodness, kinokondemn nyo na, nahahatulan sa ikapitong henerasyon yung mga Katoliko na kumakain ng dugo. Hindi nyo nabasa yung sinabi ng Biblia na ang paghahari ng Diyos, ang kaharian ng Diyos ay hindi nauukol sa mga pagkain. Okay, so babasa ulit tayo mga kaibigan, no? Kasi maliwanag sa Mateo chapter 16 verse 18 to 19 that when Christ founded the church, binigyan niya ng susi si Pedro, no? Symbolizing the church authority to loose and bind. Loose and bind. Linus ng simbahan. Sabi ng simbahan, pwedeng kumain ng dugo. Anong magagawa ninyo? Isa pa yan, take note. You don't have the authority to loose and bind. Sabi ng church, pwedeng kainin ang dinuguan may authority ba kayo? Nung binigay ni Jesus Christ na authority? Wala. Okay, so mga kapatid, no? Malinaw yung dugo. Kaya sinabi lamang ni Apostol Pablo na bawal kainin kasi pinapaiwas lamang yung mga kapatid kapag may mga Hudyo na convert sa pananampalatayang Kristiyano. Kasi yung mga Hudyo na bagong convert sa pananampalataya, mahihina po yung faith nila. Na kapag kumain ng dugo kasama sila, maaari silang magkasala, maaari silang masaktan. Ayun yung ayun yung context, no? Pinapaiwas pag may kasamang Hudyo. Ayan. So, dadagdagan ko pa yung babasahin ko dito sa Acts chapter 10 verse 9 to 15. Shortcutin ko na lang. Lahat ng pagkain na marumi o lahat ng pagkain nilinis na. Huwag niyong gawing madumi ang nilinis na ng Diyos. Dalawa ang ibig sabihin yan. Mga hentil, kailangan nang i-accept at saka mga pagkain na noon ay ipinagbabawal, ngayon ay pwede nang kainin. Nilinis na ng Diyos. Tanggapin na may pasasalamat. Yun ang sabi sa Biblia. Okay. So, babasa ulit ako ng isang talata dito, no? Kasi pinagmamalaki nila yung mga kautusan na dapat hindi na sinusunod ng mga Kristiyano kasi ang sumusunod lang nun yung mga Hudyo. Hindi naman sila Hudyo. Kapag nag-convert ka sa Hudyo ngayon at hindi ka lahing Hudyo, ang itatawag sa'yo sa kanilang salita ay yung kahulugan sampid. Ayan. Gusto nyo bang maging sampid? Bawal din pala sa Biblia ang karne na may halong gatas like cheese. Ganyan. Ito, masisiba sila sa cheeseburger. Masisiba sila sa mga may gatas na pagkain Sa taba, yun lang ba ang dugo ang pinagbawal? Hindi naman. Hebrews chapter 10 verse 1. Makinig kayo ulit yung mga nagko-comment dyan na nagmamarunong. Ang kautusan, makinig kayo, ang kautusan ay anino lamang at hindi lubos na naglalarawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na iniaalay taon-taon. Mamaya aalamin natin ano ba yung handog na iniaalay taon-taon, no? Ano ba 'yon? Mamaya aalamin natin para maliwanagan tayo. Ito palang kautusan, anino lang ng mga bagay na darating. Lahat na fulfill na kay Jesus Christ, no? And Jesus Christ, no,
Although he did not came to abolish the law, but he came to complete or fulfill it. He came to abolish the laws written in ordinances. Ayan. Kapag sinabing ordinances, yung mga batas ni Moses na mga alituntunin patungkol sa pagkain ng dugo, pag-aalay, purification, etc. Ayun yun. O, hindi sila nagbabasa ng Biblia. Ang ginagawa nila, selective, no? Selective. Pinipili lang nila kung ano yung umaayon sa kanilang doktrina. Pero kapag kontra sa kanilang doktrina, ayaw nilang basahin. Okay. Yun yung style nila, no? So, dito sa Hebrews 7:19, ay ganito ang sinasabi. Sapagkat walang sino mang magiging ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moses. Higit na mabuti ang bagong pag-asang tinanggap natin ngayon sapagkat sa pamamagitan nito'y nakakalapit na tayo sa Diyos. Hindi ganap yung mga sinabi ni Moses. Sige, gawin nyo yan. Total, hindi naman kayo ganap kasi the fullness of truth is in the Catholic Church. Ayan. Masarap ang dinuguan. O, na-miss ninyo ang 1/4 ng buhay ninyo sa hindi ninyo pagkain ng dinuguan dahil lamang sa maling unawa ninyo sa mga nakasulat sa Biblia. O, inahamon ko pakita ninyo, letra por letra. Ang dinuguan, bawal kainin sa Biblia. Ayan. Pakita nyo. O, i-comment nyo. Tawagin nyo pastor ninyo. I-comment ninyo mga kapatid. Hamon namin sa inyo yan. Okay. Babasa ulit tayo. Ano ba ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse 15? Ganito ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse 15 mga kapatid. O, basahin natin. Pinawalang bisa niya ang kautusang pawang mga utos at alituntunin upang ang mga Hudyo at mga Hentil ay maging isang bayan na lamang. At sa ganooy maghahari ang kapayapaan. No? Pinawalang bisa na yung mga laws written in ordinances para yung mga Hudyo at yung mga Hentil ay magkaisa na at magkaroon ng kapayapaan. Itong mga to kasi, mga kaibigan, feeling Hudyo kasi sila, kaya hanggang ngayon walang kapayapaan sa kanila. Ayaw nila yung sinasabi dito sa Biblia na magkakaisa at magkakaroon ng kapayapaan. Ayaw nila. Kasi yung dugo, pagkain natin ng dinuguan, hanggang ngayon, yun yung ginagamit nila para ipanira sa ating mga Katoliko. Labag sa talata na binasa ko. Ephesians chapter 2 verse 15. Basahin ninyo yan. Basahin ninyo mga kapatid. Okay. So, mabasa ulit ako dito sa unang Korinto. Ang kabanata ay 6 at ang talata ay 13. No, maganda po ang sinasabi dito. Ganito ang sabi. Sasabihin naman ng iba, ang mga pagkain ay para sa tiyan at ang tiyan ay sa mga pagkain. Totoo iyan. Ngunit parehong sisirain ng Diyos ang mga ito. Ang katawan ay hindi para sa pakikiapid sapagkat ito'y para sa paglilingkod sa Diyos at sa mga Panginoon naman na nag-aalaga sa katawan. Okay. Yung pagkain para lang sa tiyan. Ayan. Hindi yung pagkain para sa pananampalataya, para sa tiyan. Totoo ito, sabi ni Apostol. Tutulan nyo pa si Apostol Pablo. Magaling pa kayo kay Apostol Pablo Okay? 1 Corinthians chapter 8 verse 8 ang sabi ganito. Ang pagkain ay walang kinalaman sa katayuan natin sa harap ng Diyos. Ulitin ko. Ang pagkain ay walang kinalaman sa katayuan natin sa harap ng Diyos. Walang mawawala sa atin kung hindi tayo kumain ng ganoong pagkain. At wala ring kabutihang maidudulot sa atin kung kumain man tayo niyan. Kung ayaw ninyo ng dinuguan, edi wag. Walang mawawala. Pero kapag kumain naman kami ng dinuguan, wala ding mawawala sa amin. Kasi hindi yan pumapatungkol sa katayuan natin sa harapan ng Diyos. Ayan. May sinabi pa si Apostol Pablo no? Na lahat ng mabibiling pagkain sa palengke ay dapat kainin.
Sa palengke, may nabibili bang dugo? Meron. Ayan. So, yun yung sabi ni Apostol Pablo, I should say, no? Lahat ng mabibili sa palengke ay dapat kainin. Nakabili ako ng dugo at saka dinuguan sa palengke. Di dapat kainin ko, di ba? Make sense? Okay. So, dito po sa Sirach, no? May sinasabi po dito sa Sirach na napakaganda, no? So, ayan, so shortcutin ko na lang. Sirach chapter 36 verse 18, lumang tipan pa pala, pwede nang kumain ng dugo. No? So anong reason na sa bagong tipan, hindi pwedeng kumain ng dugo? Ayan. Ayaw nila yung Book of Sirach Kasi sabi nila, apokripa no? Tinatakwil nila kasi labag sa kanilang pananampalataya gaya ng mga Hudyo na umalis ng mga Deuterocanons. Ayan. So, yung mga Hudyo ang kanilang sinusunod. Now, para saan ba kasi yung dugo, no? Pag-aalay, syempre, yun yung inaalay taon-taon, no? Ang mga dugo ng toro. Babasahin ko sa inyo. Sabi ganito. Dito sa Hebrews chapter 8 verse 13 ay ganito ang mababasa. Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong kasunduan, pinawalang bisa na niya ang una. At anumang pinawalang bisa at naluluma ay malapit nang mawala. Ayun, malapit na daw mawala yung mga pinawalang bisa noong una. Yun yung sabi dito sa Hebrews chapter 8 verse 13. And in Hebrews chapter 9 verse 1, pagkatapos lamang nun, ang naunang kasunduan ay may mga alituntunin sa pagsamba at may sambahang ginawa ng tao. Yung naunang alituntunin pala na yon, na may alituntunin sa pagsamba, pinawalang bisa na ng Diyos. Okay? So malinaw mga kapatid. Kasi ang sabi dun sa Hebrews, yung dugo ng baka, no? Dito sa Hebrews chapter 9 pa rin, verse 12 to 14, ay ganito ang sabi. Okay, basahin natin. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan magpakailanman. Kung ang dugo ng mga kambing at toro at ang abo ng mga dumalagang baka ay iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi upang sila'y luminis ayon sa kautusan, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ay luminis sa ating puso't isipan sa mga gawaing kabuluhan upang tayo'y maglingkod sa Diyos na buhay. Kasi, ang sabi sa Biblia, yung mga dugo hindi ng mga hayop na bawal kainin sa lumang tipan, hindi nakakalinis, hindi nakakaalis ng kasalanan, hindi sapat. Kaya meron sa bagong tipan ang sabi ni Jesus Christ, this is the chalice of my blood which will be poured out for many for the forgiveness of sins. Ito ang aking dugo na maibubuhos para sa inyo, para sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Di ba? Yun yung sabi ni Jesus Christ when He was instituting He is instituting the Eucharist in the Last Supper, the first Mass na siyang ginagawa ng pari natin. That's the formula of consecration. O, di ba? Maliwanag. Yung dugo ni Kristo, iyon na ang pumalit sa dugo ng hayop. Kaya pwede nang kainin yung dugo. No? Sa lumang tipan, yung dugo ng tupa, sheep, kordero, yun yung inaalay para sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Pero pinalitan na yun ni Jesus Christ kasi siya na ang tunay na Lamb of God who takes away the sins of the world. Siya na ang bagong inialay, ang dugo na niya ang ibinuhos. Babasahin ko sa Biblia. Ganito ang sabi.
Dito po sa Acts chapter 20 verse 28, no? Paborito nila to, ayaw nilang basahin, lalo na yung mga iglesia ni Cristo. Acts chapter 20:28, ganito ang sabi. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, sapagkat sila inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Natubos na tayo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Hindi dugo ng mga hayop. Para saan pa yung dugo ng hayop? Wala na. Wala nang kwenta. Wala nang halaga. No? And in, tawag dito, Colossians chapter 1 verse 20, ay ganito po ulit ang ating mababasa. Colossians chapter 1 verse 20. Okay. At sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay makipagkasundo sa Kanya. Pakikipagkasundo sa pamamagitan ng pag-aalay ng anak ng Kanyang dugo sa krus. Ayan. Tapos na. Inalay ni Jesus Christ yung Kanyang dugo. Dugo mismo ni Jesus Christ, binigay niya. Para saan pa yung dugo ng mga hayop? No. Para saan pa yung dugo ng mga hayop? Mayroon akong isang nakadebate, nakasagutan na INC, ang sabi niya. Sabi ko kasi, para saan ang dugo? Sabi niya, ang dugo, nandun ang buhay. Yung dugo ang ginagamit sa pag-aalay. Tapos tinanong ko siya, yung dugo ba ng hayop ang ginamit ni Kristo para patawarin tayo? Hindi nakasagot. Kasi aminado sila na ang ginamit ni Jesus Christ, yung kanyang mismong dugo. Ibinigay na niya yung dugo. It's a symbol na pwede na yung dugo. Pwede nang kainin lahat ng pagkain. Okay. So, malinaw mga kapatid, no? Malinaw. So, isa-summarize natin. Sa lumang tipan, bawal ang dugo sapagkat ang dugo ay naroon ang buhay. Pero sa bagong tipan, ang buhay ay nakay Hesukristo. No? Ibinuhos niya ang kanyang dugo para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalawa, ang dugo ay ipinagbabawal sapagkat ito ay ginagawang pangalis, no, pangtubos sa kasalanan natin at ibinuhos sa altar. Okay? Pangatlo, hindi lang dugo ang bawal kainin sa Biblia, sa lumang tipan, kundi taba, karne na may gatas, malalansang pagkain na kinakain din naman nila. At sa bagong tipan, wala na pong bisa ang pag-aalay ng dugo ng mga hayop. Ang lahat ng pagkain ay nilinis na ng Diyos. Lahat ng pagkain na ihahandog ay dapat kainin ng may pasasalamat sapagkat ang lahat ng pagkain ay nilinis na. Ang pagkain ay para lamang sa tiyan. Ang pagkain ay hindi nakakapagpasama sa atin. Bagkos ang nakakapagpasama sa atin ay yung lumalabas sa ating bibig. Pangsampo, hindi mababaliwala ang ating kahayagan sa harapan ng Diyos dahil lamang sa pagkain. At pangwakas, huwag tayong pahatol, huwag niyong hahatulan ang sinuman sa pamamagitan ng pagkain dahil sa kinakain nila o dahil sa kinakain mo. No? So, walang problema kung ayaw ninyong kainin at ito ay aking kakainin. At sa bagong tipan, kaya pinapaiwas po yung mga kapatid sa pagkain ng dugo sapagkat ito ay pumapatungkol kung may mga kasama silang mga Hudyo na mahihina pa ang pananampalataya at bagong convert sa Christian faith. Okay? So, mga kaibigan, malinaw po at nawa ay naliwanagan kayo dito po sa bagay na ito at nawa yung mga kapatid natin na nag-comment kanina ng masasaklap ay maliwanagan din. Sa mga nag-comment diyan ng masasama at ng babash, tandaan nyo yung sinabi ni Hesukristo. Hindi yung kinakain naming dinuguan ang magpapasama sa amin at sa atin. Kumain ako ng dinuguan. May masama ba akong sinabi sa inyo diyan? Minura ko kayo? Hindi. Kayo, ayaw ninyo ng dinuguan, kayo pa yung nagmura, napasama tuloy kayo. Ayan. Hindi lang sa akin, sa mata ng Diyos. Kaya I'm so sorry. Bago po yan, babatiin ko muna yung lahat ng nagsipakinig, no?
Magandang gabi po sa inyo, saka si Brother Tuti Peralta, Brother J. Rosales Bognot. Batiin din natin si Brother Angel Asis na nagsabi sa akin na bugok at wala daw kwenta ang aking sinasabi, kwento daw. Si Sis Cheryl, ayan, Ate Rachel, Jatrick. Saka mga kako-admins ko, Dennis Rodriguez, Philip, na nagsabi sa akin, gago, ikaw ang bugok. O, bugok daw ako. Gago. Eh di napasama siya sa lumabas sa bibig niya, hindi dahil sa kanyang kinakain. O, di ba? O, napasama ka tuloy, Brother Philip Neri. Hindi sa pagkain ng dinuguan, kundi dahil sa lumabas sa bibig mo. Magmumug ka ng Zonrox pag uwi. Ayan. Sis Maria, Sis Roxanne, Sis Julian, Brother Jobert Palmero, Sis Marites, Sis Brother Christian Kakananta. Ayan, Proud Catholic, Brother Marites Lagada, Leonora Escola, sino pa, Neneng Ayala, Vernick Angelo, ayan si Brother, ano to, kilala ko to, taga Baguio to, no? Pero nakabaybayin ang kanyang pangalan, Fernando. Ray, then yung isa pang si Brothers, no, Ina, ayan, at saka lahat ng nagsipag-comment, nan, Brother Perote, no, and Brother Matthew, sa lahat ng nanood, pagpalain po tayo ng Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Muli, ito po ang inyong kapatid, si Brother Hamskirey. Patuloy po tayong manalangin para sa ika-open ng mata ng mga kapatid natin. Ipanalangin po natin yung mga Kristiyanong inuusig, no? Sis Grace, binabati din kita, no? Grace Bautista, Mary Grace. Ipanalangin po natin ang agarang paggaling ng lahat ng mga nasalanta ng COVID at lahat ng namatay at lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Brother Jinx, binabati din kita from Cebu at marami pong salamat sa inyo mga kapatid. Like and share po yung page namin. Sana i-share po natin to sa mga groups at sa mga kasama ninyo para at least ay maliwanagan sila kahit papaano. Thank you very much po.